Ay magandang gabi. Ang ating lecture ngayon ay patungkol po sa proseso ng pagpatawag ng mga congressmen na pinangungunahan ni Dilema, ni Tirador Ridon, Terry Ridon, si Jinky Lucarit Luistro, sino pa si Joel Chua, dami nila si Kit Flores. Lahat po sila ay talagang ng mga dragon na nanggagalaite na parang kagatin na nila si Sara Duterte. Nagbubunyi po sila sa ngayon. Kasi feeling nila nagtatagumpay sila. Dahil nga po, nagpalabas na sila ng sabpina. Tapos, may approval na kagad, kagaya kay pasagpina kay Madriaga, nag-utos na yung RTC ng Manila na pinayagan na ipapuntahin si Madriaga sa House of Representatives basta may gwardiya lamang galing sa BJMP. Tapos marami pa silang sinabi ng iba, mga sa SALN. May pinasabpina din sila galing sa KUWA. Dami pinasabpina nila. Pinasabpina nila ng NBI patungkol doon sa investigasyon yung kuno nag-death threat si Sara. So, ladies and gentlemen, pinasabpina din nila yung SALN galing sa ombudsman. At pinasabpina din ni Terry Ridon yung mga abogado ni Duterte na nag-ayos ng kanyang SALN. At yung mga negosyo, nakasulat doon ng mga, may, kung hindi ko mali, mga chowking yun, mga klaseng negosyo nila para pinsapina din. Kumbaga lahat na ng pribado sa buhay nila, may tinatagda yung Data Privacy Act. Pati yun. Ibig sabihin, pag privacy, ano lang ang sakop ng privacy? So, ang dapat yung sakop ng privacy ay yung hindi nila saklaw na hindi pwedeng buksan kung hindi magkaroon ng tinatawag na court order. Kasi the rule of privacy ay ganito. Para malaman naman ni Al Orenstein Lacuna na walang alam sa buhay, ay kapag involved na po yung privacy, iniutos po yan sa Section 3 ng ating Constitution that the right to privacy of communications shall be inviolable except upon lawful order of the court. So, korte lang. So, dyan ay bagsak na po ang papasabpinan nila ng bank accounts ni Sara Duterte. Ang pinasabpinan yung bank accounts na doon nakalagay sa SALN. Iba po ang magmamatter yung tinatawag na privacy of communication. Tapos, sa privacy of communications, papasok din po dyan yung batas sa karapatan laban sa pagpapalabas ng search warrant na inviolable. Yan, yung unlawful search and warrant. The right of the people against the unlawful search and seizures, especially the search of their houses, papers, and effects, shall be inviolable. Warrant of arrest, search warrant can issue only upon probable cause to be determined by the judge. Judge Korte pa rin. Ibig sabihin, wala pong kapangyarihan ang House of Representatives at saka kahit yung committee nito. So dyan po, nakikita ninyo dahil po nagpalabas sila ng mga sabpina ay maaaring gamitin ito ng mga abogado ni Sara na maghingi ng tulong sa Supreme Court na bawalan yung paglabag sa karapatan na pagiging sa pribado. Karapatan laban sa mga unreasonable searches. So ngayon, unreasonable searches, sakop din po yun yung bank secrecy. Mga bank secrecy, no? Sakop kasi ng bank secrecy law. At yung bangko,
kapag pinasabpina mo bangko, para ka na rin po nagsisearch. So, bawal ang search kung hindi utos ng judge. So, bawal ang pasabpina na tanging Justice Committee lamang ang magsasagawa. So, ngayon, dito tayo. Ang title natin ay Easy Will Stop Them. O di kaya, hinihingi natin sa Supreme Court, stop them. Kasi walang subpoena power ang House of Representatives. Ladies and gentlemen, kapag hindi po binanggit sa Constitution, ay hindi pwedeng gawin ng House of Representatives. Tingnan mo, yung nakaraan ko bakit binasura sila ng Supreme Court, yung nakaraang impeachment ni Sara, kasi ang ginawa nila ay may 4 na impeachment. Yung una ay sinampa ng December 2, sunod December 4, sunod December 19, at pang-apat ay February 5. At saka ang ginawa nila, nung dinala na nila sa plenaryo, tinapon nila yung 3 at inakyat yung isa na February 5. So, hindi sinabi sa Constitution na pwede nilang gawin yun. At dahil hindi nakasabi, ang ginawa ng Supreme Court, diniklara na null and void. Wala sa bisa sa batas ang ginawa na abuso ng House of Representatives. Yan po ang sample ko lang sa inyo. Basta po, ganito lamang po, basta hindi sinabi sa Constitution, particular sa Article 11, na pwedeng gawin ng House of Representatives, hindi na pwede gawin. Tandaan niyo po, iba po yun ang kapangyarihan ng Congress at saka Senate patungkol po sa aid of legislation. Mga investigasyon na patungkol sa pagsagawa ng batas, iba yun. Hindi mo pwede gamitin yon dito sa impeachment. In other words, nakikita ko po yung mga sinasabi nila ni Ridon. Narinig ko rin mga sinasabi ni De Lima at saka ni Luistro. Kung meron daw kapangyarihan sa ordinaryo na paghihiring ang House of Representatives, gaya po ng in aid of legislation, ibig sabihin para na may kinalaman sa pagsagawa ng batas, ay pwede rin daw nila gagawin sa impeachment. Diyan po sila nagkamali. Kasi impeachment ay special sui generis proceeding. Special siya, hindi siya kagaya sa in aid of legislation. So kumbaga special, diyan na ngayon nag-istrikto kasi na-involved na po diyan yung karapatang pantao. Hindi kagaya ng pagsagawa ng investigasyon sa in aid of legislation, wala pong akusado doon. Dito may akusado. So because of the fact na may akusado, nagdidemand na ngayon ng fairness. Nagdidemand na ngayon ng due process. Gets na, nakita niyo yung pagkakaiba? Kaya, ang sample ko lang, wala pong nakalagay sa ating konstitusyon na pwede nilang i-dismiss yung 3 at ipaakyat yung isa. Kaya ang ginawa, binasura sila ng Supreme Court. Punta tayo ngayon dito. Basahin natin sabay-sabay ang konstitusyon. At titingnan natin kung may kapangyarihan ba doon na binigay na magpapalabas ng subpoena. Ito po ang Constitution ng Pilipinas. Basahin natin. Ayan. Ito po ang Constitution. Ito yung Article 11, Accountability of Public Officers. Ito yung Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. So Section 2, the President, Vice President, members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption,
other high crimes, or betrayal of public trust, all other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. Klaro ha? So dito na yung sa Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So may kapangyarihan siya mag-umpisa ng impeachment. So ano kaya? Yung kaparehan, ano sinabi dyan? Walang sinabi dyan na may kapangyarihan na magpalabas ng subpoena para ipatawag lahat ng dokumento at saka tao. Next is, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Pwede yan. Or by any citizen, pero endorso ng member ng House of Representatives. At pagkatapos nun, ay ipa-include kagad sa agenda ng House sa order of business within 10 session days sa loob ng 10 araw mula nung natanggap. At saka ipasa, referred to the committee within 3 days thereafter. So the committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the committee within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. And tapos the resolution shall be calendared. Basahin niyo po ito. May nakalagay ba rito na pwede silang may kapangyarihan sila magsampina? Yan, pag binasa mo, wala po. So, wala. So, hindi sila pwede magsampina. Ayan. Tapos, a vote of at least, hindi naman proseso, boto naman yan. So, in other words, kanina, tinakil po natin na bawal na i-refer lang na pasa na walang botohan na nangyayari. Ang ginawa nila kasi sa 4 na impeachment ay pinasala lamang nila na walang botohan nangyari. Kaya sinabi ko, bawal yun kasi sinabi na sa decision ng Supreme Court sa Gutierrez case at saka Duterte latest case, na kapag ang pag-usapan kung i-refer ba o hindi ang reklamong impeachment doon sa committee, House Committee or proper committee or House Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court ay may choice ang House of Representatives as a whole na hindi na i-refer sa committee. Bakit? Kasi po, pwede rin po mangyari na magdidesisyon na lang ang mga lahat ng member na huwag nang idaan sa House Committee at idiretso na lang nila i-endorse sa Senado. Pwede mangyari yun. Kaya nga, titingnan nyo, ang batas lamang po dito, kapag walang sinabi ang Constitution ay hindi pwede na gagawin ng House of Representatives. Okay? So, ganun lang yun. So, klaro na walang power to subpoena. So, pakinggan natin po si Laila de Lima kung ano ang gusto niya mangyari. In-interview kasi siya eh. Again, pakinggan natin. Tapos, magko-comment ako pagkatapos ni Laila de Lima. Kung na-issue na rin po yung court order allowing Ramil Madriaga to attend yung April 14 hearing po. Ano po yung comment nyo on this? Well, that's a very good development because that was requested by the committee through the chairperson na ipa-appear sa Committee on Justice April 14 because that was sought for in the subpoena. That was part actually of my request for subpoena. Kita, ang tanda na ni De Lima, no? Wala pa rin pinag-aralan. Ay, number 4 to sa bar exam. Pero bakit ganun ka? Graduate ito ng San Beda. Ngayon, mali po yun, Madam Leila de Lima, na magpasabpina ka kay Ramil Madriaga. Unang-una, ikaw ay nagreklamo rin noong araw nang kinasuhan ka ng mga tauhan ni Digong sa pakipagsayaw sa loob ng ng bilangguan sa Bilibid at nakipagkutsaba ka sa mga drug lord. Akusasyon yun laban sa iyo. Ako'y hindi naniwala na totoo yan. Ngayon, naranasan mo yan. Bakit mo gagawin yung ginawa sa ni Digong? Bakit mo gagawin sa anak ni Digong? Na kung saan, ikaw ay nagsasabi na kapag ang mga preso ay ginawang testigo ay hindi ka panipaniwala.
So ngayon, bakit mo tinawag si Ramil Madriaga na preso din? At hindi rin siya dapat kapani-paniwala. Pero babalik pa rin ako sa una na legal theory na kapag walang kapangyarihang binigay ang konstitusyon patungkol sa impeachment, ay hindi mo pwede gagawin ang bagay na hindi binigay. Walang binigay na kapangyarihan na magpapatawag ka ng testigo. Kaya hindi nyo pwede patawag si Ramil Madriaga. At wala rin kapangyarihan na ibinigay ang konstitusyon na magpatawag kayo ng mga dokumento at ilatag. At kung hindi nilagay, hindi nyo pwede gagawin yan. Kaya nakareserba po yan sa Senate impeachment as a court, hindi sa inyo. Kaya limitado lamang po kayo sa pagdetermina kung may kaso kayo o wala laban kay Sara. Limitado lamang po kayo saan? Sa kung ano ang lamang ebidensya na sinumiti ng nagsampa ng reklamo. Ganun lamang po. So ulitin, pakinggan natin si Madam Leila de Lima. Pagbigyan natin. Papuntahin siya para i-authenticate, i-identify yung kanyang affidavit at dalhin kung ano pa man ng mga ibang ebidensya. Mawalang galang na po, Madam Leila de Lima. Ang affidavit po ni Madriaga ay walang suporta na dokumento. Nagkiklaim siya, ang pinaka-main doon na masasabi mo na may connection, ay nagkiklaim siya na pinatawag daw siya ni Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na noong panahon na yon ay Chief Intelligence Officer ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. At pinatawag din daw siya at nakausap niya si Lieutenant Colonel Raymond Danpi Lachica. Na sabi niya, si Colonel Lachica ay intelligence officer ni Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. So, sinabi niya ni Ramil Madriaga, maniwala ka ba dyan? Wala po siyang binigay na supporting evidence kung paano sila nagkakilala ni Lieutenant Colonel Nolasco at saka Lieutenant Colonel Lachica. Obligado ka dapat magpakita ng gano'n na supporting evidence, kiniklaim mo eh. Kung sino po nagkiklaim o nag-akusa, ay may obligasyon magpapatunay, magbibigay ng ebidensya man lamang para mapagpaniwalaan naman. Kahit sino kasi magsabi-sabi, sabihin mo lang gano'n. Kawawa naman yung tao na inaakusan. Okay. So, pangalawa, ang ginawa nila, yung nakita nila, nalaman ko na si De Lima palang gumawa ng affidavit ni Madriaga. Sila dalawa ni Atty. Raymond Palad. Ang pinaka-importante doon, nung sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit na nung nagkita na daw sila ni Lieutenant Colonel Raymond Lachica, binigay daw sa kanya yung 4 na duffel bag na may laman na 33 hanggang 35 million pesos. Diyos ko naman, maniwala ka ba talaga dyan, Renato David? Totoo ba yan? Meron bang tao, ikaw may hawak ka ng pera, pinagkatiwalaan ka ng pera ganun kalaki? Basta-basta mo na lang ibibigay sa isang tao na hindi mo kilala? Yan po ang kwento niya. Gusto niya maniniwala tayo na ibinigay sa kanyang pera kahit na sabihin natin ay hindi niya naisabi kung paano siya pinagkatiwalaan ng ganung kalaking halaga ng pera. At nung binigay doon sa kanya, una na dineliveran niya ay yung mayor ng Laguna. Hindi niya rin binanggit pangalan ng mayor ng Laguna. So paano natin siya mapagkatiwalaan? Very fair lang ako magtatanong. At kung hindi niya maibigay ang pangalan por Diyos por Santo, ang batas po sa pagtitistigo ay kailangan personal mong nakita ang sinasabi mo. Personal mong narinig ang mga sinasabi mo. Personal mong naobserbahan ang lahat ng mga sinasabi mo. So kung personal mong kilala, personal mong alam, personal mong kilala lahat ng tao na involved, na nandun habang ginagawa mo ang isang bagay. Dapat personal mo ring alam kung sino ang pagbibigyan ng pera. Paano ngayon maniniwala tayo na totoo yung sinasabi niya ibibigay sa mayor ng Laguna?
Hindi nga niya sinasabi pangalan ng mayor ng Laguna. At sinabi niya rin na ibis na ibinigay direkta sa mayor ng Laguna, ibinigay niya sa tao ng mayor ng Laguna. Hindi nga niya kilala. Ikaw ba, Mr. Romel Bingson, naimbag grabe. Kung ikaw ba magtiwala ka, magbibigay ka ng ganon, 33 to 35 billion, ibigay mo kay Ramil Madriaga, hindi mo kilala, tapos si Ramil Madriaga naman, ikaw naman, ibibigay mo yung pera doon sa bodyguard ng mayor na hindi mo kilala. Kasunod, nagsabi siya na binigyan niya ng pera itong kaklase ni Sara Duterte sa College of Law na si Attorney Raymond Monsayak. Pagkatapos, pag-deliver doon niya doon sa Timog Avenue, sa Quezon City, ay merong comedy bar ito si Attorney Raymond Monsayak. At nakita daw niya sa pintuan, si Raymond Monsayak, hindi niya sinabi kung dati niyang kilala o hindi. Basta kasi ninyisan lang daw siya, o sige, dalhin mo sa taas. Ganun na ho kasimple. Ganun na ba kasimple? May bit-bit ka na 33, 35 billion, akit mo sa taas. Hindi mo nga alam, hindi mo sinabi kung ikaw ba, matagal ka nang kilala ni Raymond Monsayak. Ikaw ba ay sanay dun sa bahay niya? Sanay ka ba doon sa kanyang comedy bar? Ang dami pong tanong na hindi masasagot. Nagtataka naman ako kay Leila de Lima, kay Luistro, kay Ridon, na bakit pinagpilitan yung isang testigo na kulang-kulang. Okay. So sunod, sinabi niya na ang isa pang 35 million na sa duffel bag ay dinala daw niya doon sa Jordan Plains Subdivision sa may Novaliches. Sa Santiago family. Tika, sino ba sa Santiago family? Ba't hindi mo binabanggit kung totoo yung sinasabi mo? Hanggang ngayon. At ang isa pang 35 million ay dinala daw niya doon sa asawa ni at doon kay Attorney Ryan Kilala na ombudsman, nagtatrabaho sa Office of the Ombudsman. Tapos pagparada doon, pagdating sa ombudsman, pinapasok daw kagad siya ng gwardiya. Pwede ba mangyari? Maring pwede mangyari. At pinarada sa isang paradahan. Tinuro sa kanya kung daw siya nagparada. At iniwan niya susi sa gulong. Tapos kinabukasan, nakita daw niya yung kotse na Vios ay minamanihon na daw ng asawa ni Ryan Kilala. Paano ngayon yan? Maniniwala ba kayo sa kwentong yan? Sa totoo lang, walang maniniwala dyan. Tapos, lumalabas na yung asawa pala ni Attorney Ryan Kilala ay walang lisensya sa LTO. Hindi marunong magmaneho. Nevertheless, may isa pa siyang sinabi na nagbigay pa siya uli ng pera, 80 million na naman. Hinatid doon sa mall. Sa totoo lang, hindi. May sinabi pa niya, naghatid mo sa 1 bilyong piso. Sa mall din niya dinala. Naku. Hindi ko alam kung sino ang tao na maluwag. Hindi ko alam kung si Melo, the Survivor Mixed Vlogs. Hindi ko alam kung ikaw po, pwede ka bang magtiwala sa isang tao, 1 billion ang padala mo? Nevertheless, kahit sabihin pa natin totoo yung sinasabi niya, klaro sa kanyang testimonya na hindi niya kay Sara dinala ang pera. Ibig sabihin, absoluto na si Sara doon. O bakit pa nila ipapatawag? Kung yun naman pala yung pakay nila. Nevertheless, babalik pa rin po tayo sa basic principle of powers. Power cannot be presumed or assumed. Hindi mo pwede ipagpalagay na may kapangyarihan ka. Power, kung lahat ng gagawin ng isang opisyal ng bayan o di kaya ng Committee on Justice na nakakasakit ng damdamin ng ibang tao ay hindi niya pwede gagawin kung walang nakasulat sa konstitusyon. Ulitin ko lang po, ito po ang ating konstitusyon. Pakita ko konstitusyon at wala pong sinabi dyan, wala pong sinabi rito na mayroong kapangyarihan magpalabas ng sabpina. So, ibig sabihin, pag pinalabas mong sabpina, masasaktan si Sara. At kung masasaktan mo ang tao, hindi ka na pwede magpalabas ng sabpina.
Kung walang kapangyarihan, sinabi. Ito, tingnan natin ang Section 2. Section 3. Paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member of thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House, the entire House, within 60 days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days. Wala pong nilagay dyan na may kapangyarihan mag-subpoena. Therefore, dyan pa lang po, sigurado po ako. Judging on my experience na ilang beses na rin nakakuha ng TRO sa Supreme Court, let me just inform you. Si Romel Bengson, mahirap po magtanong pa kayo sa lahat ng abogado. Sa bawat 1,000 abogado, maganda na po yan, may 5 dyan na magaling na makakakuha ng TRO. Isa po ako sa mga nakakuha ng TRO. Nakakuha ako ng TRO para sa isang newsman sa Pangasinan na inaapi. Diretso ako sa Supreme Court. Kagad-agad nilabas sa Supreme Court. Pinotektahan yung newsman. Kaibigan ko taga Pangasinan. May mga tinulungan kaming mahihirap na tao sa Agusan. Nagalit ang judge sa kanila dahil nagsampa sila ng reklamo laban sa judge. Kahit walang hearing, nagpalabas ang judge ng warrant of arrest at sinabi na sila ay nag-contempt. Binastos daw nilang judge. Anong ginawa ko? Katulong ang aking kasamang abogado. Siyempre, hindi na ako pwede pumirma ng kaso. Di ginawa namin. Nagsubmit kami sa Supreme Court. Kinabukasan, pinalabas sa Supreme Court, TRO. Bawal arestuhin ang mga tinulungan namin. Ganun na ho kasimple. Ang dami ko nang nakaraan pang iba pang TRO na nipanalo ko. Sa kaso naman na sinampa ni Neil Cruz, laban kay Percy Lapid. Buhay pa si Percy Lapid doon. Libel yun. Nakakuha rin ako ng TRO galing sa Supreme Court. Ang dami, hindi ko na mabilang mga TRO na panalo ko. This case na terminuhan ko na, nakikita ko na. Dahil po, bawal, wala sa konstitusyon na magpapalabas ng utos na magtitistigo ang mga tao na kukuha ng dokumento, sigurado ko na yan palang ang basyan ay napakalakas magbibigay kagad ng TRO. Ano ang pamantayan para magbigay TRO? Ang korte. Number 1, kung ipit na yung tao. Kagaya sa kay Sara, ipit na siya. Ang kanyang karapatan sa pagkapribado ay nasasakdal. Hindi pwede yan. Hindi gagawin ng Supreme Court yan. At kung hambing mo sa may kapangyarihan naman ng gustong bumanat kay Sara na may aksyon, ang aksyon ng isang ahensya, i-compare mo sa aksyon niya. May tanong ka naman, dito naman sa kay Sara, tarangin mo, may karapatan ka ba na hindi ka sasaktan sa pamamagitan ng pagpalabas ng iyong bank records, ng mga testigo, mga confidential, ang tinatawag na confidential fund information na galing sa CUA? Mamaya natin pag-usapan CUA. Ito lang muna tayo sa bank records at saka sa SALN. May karapatan ba si Sara? Of course, may karapatan siya sa ilalim ng batas. Constitution mismo nagsabi na kapag search o paghalughog at paghalughog sa kanyang bangko ay pwede labang mangyari yan kung may palabas na utos ang korte. Ang tanong, korte ba ang Justice Committee? Sagot, hindi po. Kaya may karapatan si Sara na klarong-klaro. Sa kabila naman, may kapangyarihan ba? So karapatan versus kapangyarihan.
May kapangyarihan ba ang House Justice Committee na magpatawag ng bank records? Sagot, wala. So, sa gitna ng katotohanan na walang kapangyarihan ang House of Representatives at may karapatan naman ang si Sara Duterte bilang akusado at sa katotohanan na masasaktan siya at dagdag pa dyan, urgent ang matter, sigurado po lalabas ang TRO niyan. Diyan pa lang. Tingnan naman natin ngayon ang confidential fund. Ano naman ang ginawa na sa mga paggamit ng kanilang subpoena power? Wala po silang kapangyarihan magpapasubpoena. Sino ang pinasubpoena nila sa usapin sa confidential fund? Pinasubpoena nila yung empleyado ng KUA na bitbitin ang lahat ng mga resibo na sinumiti ng Office of the President. Ganun ang ginawa nila. At dadalhin din ang record nang nagpalabas ang KUA ng Notice of Disallowance. Unang tanong, may kapangyarihan ba ang House of Representatives? Babalik pa rin ako sa unang sinabi, wala pong nakalagay sa konstitusyon na may kapangyarihan magsabpina. Ang kapangyarihan ng House of Representatives sa pagsabpina ay kung hindi impeachment ang pinag-usapan. Kasi pag impeachment, may mga tao na nasasaktan. Pero kung ang trabaho ay pagsagawa ng batas, ang tawag diyan ay investigation in aid of legislation or in aid of breaking the law. At kung ganoon, walang taong masasaktan, kaya pasabpina ka ng pasabpina. Kaya diyan mo naiiba ang sitwasyon ng impeachment kaysa pagsagawa ng batas. Dahil walang kapangyarihan, ano naman ngayon? May karapatan naman ba si Sara para sa mga ganung patawag sa records ng resibo na binigay ng mga Merigis Piatos, dami-dami, may karapatan ba siya diyan na hindi ibibigay ng house ng KUA? Ang sagot, may karapatan po. Bakit? Na ang karapatan ni Sara ay sa ilalim ng konstitusyon na nagsasabi na tanging KUA lamang ang may kapangyarihan magbusisi ng mga resibo. At ang kapangyarihan ng House ay pag natapos na nagawa ng House ng KUA ang trabaho, saka pa lang sila magkaroon ng karapatan. At kung may kaso pa ang tungkol sa mga resibo, ay hindi pwedeng ibigay. At may karapatan si Sara sa ilalim ng tinatawag na sub judice rule. Hindi nila pwedeng pangunahan ang magiging decision ng Commission on Audit. At ang karapatan naman ni Sara dyan, kung may disallowance man ang notice ng KUA, may karapatan siya mag-appeal. At naka-apila na siya. So ang karapatan niya na pag-apila ay hindi mo pwede kontrahin. Sa kabila, walang kapangyarihan ng House na magsubpina. So ngayon, may karapatan naman si Sara na kung matalo siya sa kanyang apila sa notice of disallowance, ay may karapatan pa rin siya na pumunta sa Supreme Court. Mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon ay napakasustansya para yayariin lamang ng subpoena power na hindi nakalagay sa konstitusyon. Kaya dyan pa lang, ladies and gentlemen, kitang-kita nyo na. Kaya kailangan ng Supreme Court ang action. Kaya kung hindi action ng Supreme Court, masisira ang institusyon ng secrecy ng confidential fund. Ang confidential fund po, kung bakit sikreto yan, diyan kasi nakasalalay ang seguridad ng ating bansa. Sa ganang, ang presumption lagi niyan, ang pinapalagay lagi niyan, kapag tinawag ng batas na confidential fund, hindi pwedeng buksan. Merong maliban na lamang kung sa utos ng korte ay bubuksan. Tanging korte lamang ang makapagpabukas. Bakit? National security. Sino ba mga binibigyan yan? Yung mga tik-tik, yung mga informante ni Sara
para malaman kung sino sa New People's Army ang nagre-recruit sa mga senior high school tsaka junior high school na magiging NPA. Yan po. Ibig sabihin, hindi mo pwede buksan kung alamin mo kung sino yun. Pag binisto mo kung sino si Mirigis Piatos, ang kasunod mong problema, papatayin si Mirigis Piatos ng mga NPA. Ganun po yun. So at least, I hope na intindihan ninyo. So walang subpoena power ang House of Representatives. Ano pa bang ibang pinasampina nila? Pinasampina nila ang SALN. Wala rin pong kapangyarihan. Tanging may karapatan din naman si Sara na pagkakalagaan ng ombudsman ang kanyang pribadong informasyon. May tinatawag kasi na the privacy of communication. Yes. May tinatawag na Data Privacy Act. So, hindi pwede na magpalabas ng subpoena para titingnan kung anong laman ng kanyang SALN. Tanging utos lang ng korte magpalabas niyan. Kasi kung hayaan natin ang Kongreso, nilalabag nila ang tinatawag na Data Privacy Act. Kung gusto ng Kongreso na maggagawin na yan, baguhin muna nila ang Data Privacy Act. Tanggalin nila muna yan. Eh di ba, dati pwede ka makahingi ng death certificate, birth certificate ng ibang tao sa registry sa ating civil registrar? Ngayon hindi na. Kapag hindi ka may-ari niyan, hindi ibibigay sa iyo. Kukuha ka ng travel records. Ngayon hindi ka nakukuha pag hindi ikaw mismo ang may-ari niyan. Ganun po yun. Ibig sabihin, sa kabila, may karapatan na dapat mapapangalagaan kasi klaro naman na may batas na nagbibigay ng karapatan. Sa kabilang banda, may gumagawa ng kapangyarihan pero walang batas na nagsasabi na may kapangyarihan siya. Again, we have to return to what we always say. The principle of power is it cannot be presumed. It must be explicitly provided for by law. Very clear, di ba? So, ibig sabihin, babalikan ko lang, wrap up lang tayo. Kung constitution ang titignan natin, walang nakalagay ang na may kapangyarihan ang impeachment proceedings committee na magpasampina. So, kung walang karapatang binigay, ang kapangyarihan, hindi siya pwede mag-utos na magsumiti ng mga dokumento at magpatawag ng mga testigo. Ganun lamang po kasimple yan. On the other hand, kung may batas na nagbibigay sa inyo ng karapatan, hindi yan pwedeng basagin kung walang kapangyarihan ang nag-utos. Kapangyarihan sa pagtatago ng iyong personal na mga bagay, napapaloob po yan sa Data Privacy Act. Number 2, napapaloob po yan sa Section 2, Article 3 ng Constitution nagsasabi, no search warrant shall issue except upon probable cause determined personally by the judge. Napapaloob din yan ang karapatan na yan sa Section 3 ng ating Article 3 ng Constitution na nagsasabi, the right to privacy shall be inviolable except upon lawful order by the court. Ang House Justice Committee is not a court. So siguro, pag natuloy yan, ang prediction ko po, maaring mangyari na mapatawag, pero but then yan ay mababasura sa utos ng Supreme Court. So ladies and gentlemen, mag-ano lang ako mag-shoutout. Galaxy, talagang bendalo ang ginagawa nila. Bendalo talaga, nakita mo na. May mama, mga tagapagtanggol kay Sara, pera-pera na lang. Hindi pa ako binigyan ng pera. Pasensya ka na po. Legendary, sabi ni Boying Rimulya, ibibigay doon niya. Yun, nagkamali si Boying. Pwede siyang i-impeach sa ganong kasalanan. Anong tawag dyan? Culpable violation of the Constitution. At sa culpable according din yan.
culpable violation of the Constitution at saka at the same time, betrayal of public trust din. Joseph, na hotdog, Joseph, gusto mo floor wax? Ano mo sinasabi? Bakit ganun? Wala bulaan ka, DDS. Hayaan ko lang, galit kayo. Yes. Trash can, it's there, it's there. Yeah, it's there. Yeah, it's there. You can go out if you want to. Mr. Romualdez Tambi, Celso Pena, kung mabaligya lang sa junk shop, utak mo, tama, gid ka ba? Okay. Si Galaxy, good evening po, attorney. Mayma, pwede. Joseph, sino pa? Yung iba, hindi ko nabasahin, tinitira nyo ako eh. Tinatawag nyo ko kalbo eh. Elijah Socorro, thumbs up. Sa Mayma, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya may mama, hindi po ako nalihis ng landas. Kayo labang ang nalihis ng landas. Bakit yung suportahan ng tuloy-tuloy si BBM? Nagnakaw na nga eh. Anong DDS? Mas makatarungan at mas may dangal ang pagiging DDS. Kasi pinaglalaban ko ang katotohanan, ang batas na dapat may karapatan ang mga akusado na hindi hulihin na walang warrant of arrest at ginawa ninyo. Kaya yan po labag sa batas. Kagaya nitong ginagawa nyo na paglabag sa batas sa impeachment, dapat kampihan ko ang tao na ang karapatan niya sa ilalim ng batas ay sinisira. So Glenn Mac, Doc Toto, nawala ba audio ko? Tingin ko nandyan. Ulit. Tingnan natin. Dyan pa naman. Pasensya ka na, nandyan po eh. Tapos Nimrod, kung tingin ng mga congressmen ito na hindi dapat nakialam ang isi dito, huwag na lang nilang kilalanin. Okay, i-explain ko sa inyo. Wala pong karapatan ng congressman magreklamo. Natatakot sila, di ba? Huwag kayo makialam. Natatakot sa Supreme Court. So, Ali, sabi niya, bubu ka, tanga ka pa. Wala, hindi po ako bubu, hindi po ako tanga. Bright po ako, Ali. Whoever you are. Bamranaw ka? Ungkay, no? Ato na sa Peter Okari. Si Nimrod, pabibi naman itong mga congressmen. Pagbutuhan na nila, yan, para umakyat na sa Senado. Puro press con lang, na naman ang ginagawa. Ronila P. Garson, maayong gabi, Dok Toto, from Coronadal, maayong gabi sa mga taga Coronadal, Marbel. Esteban Wakdagan, narinig ko na ang House panel tungkol sa impeachment na hindi sila ang impeachment court at limitado ang power, ang authority nila, kagaya ng prosecutor's office. Bakit sila magpatawag ng ng sampina? Hindi nila pwedeng gawin yon. Limitado lamang sila tumingin sa ebidensya kung anong ebidensya binigay ng nagreklamo. Hindi na sila pwedeng lumabas doon. Malo the Survivor, good evening po. Tapos Ramel Bengson, Tirador, Dr. Toto, pakiramdam ko lang parang gusto ng House Justice Committee na sila na magiging impeachment court. Michelle Gabinete, Al Orense Lacona, bakit po kailangan nyo bang manglait yan? Wala na, huwag na pakilaman si yung bubo na Al Aronstin Lacona. Malay, bubo yan eh. Madali lang yan kung walang kasalanan. Bakit matakot? Hindi po ganun ang dyan, ang treatment yan, Ronel. Kapag naglumabag na, ibig sabihin, pahuli ka na lang sa pulis dahil wala ka namang kasalanan. Ganun pa ba, Ronel, ang utak mo? Napakabubo mo naman. Hindi mo pinaglaban ang karapatan mo. Tapos Marisa, you're the best, Atty. Toto. Renato David, kaso lugi barbershop sa'yo. Bakit naman yung mga malayo, mga pinilusupog na sinasabi mo? Huwag naman kayo sumali na magsalita na mga yung mga pinilusupo. Sabi ng K3R off topic ka, Toto. Ano masabi niyo? Pinahinto ni Ping yung pag-imbestiga sa... Yes, pinahinto niya. Nadaming pinahinto niya ang investigasyon. Wala pa yung kachabit na yun. Wala pa. Hindi pa yun ang nangyari. Ang dami-daming... Yung bakit hindi niya imbestigahan ang 18 Marines? K3R, kung talagang may makabayan ka, dapat lahat inimbestiga. Van Barbas, impeachment rather than. Ano ibig mo sabihin? Renato David, kawawa ka naman. Hindi pa ako kawawa. Aldin Soliano, good evening. Tatuloy, mag-ingat ka palagi. Renato David, no to piatos and cost ay. Ikaw mga bubo kayo.
Mon Barbas, di naman po pinastop ng isi. Hindi pa, antayin nyo na lang. Wala pa, matagal pang April 15. Ano pa lang ngayon, April 9. Renato David, Lamco, Meron, Merly Sonbing, Mayap, Abingin, Terador, Dr. Toto Bertini, Catalonia Kasing, mabuhay po. Madami po ako natutunan sa mga vlog mo. Salamat po. Renato David, alam ko anything about impeachment house and the power. Alam mo, pati di naman mo sinabi, ano ba? Sabi, Marianita, Janet, pabayaan mo na, pabayain lang. Bubo yan eh. Huwag ka makialam sa mga bubo. Wala tayong makukuha dyan. Marlon Reyes, fishing evidence kasi ginagawa ng mga crooks. Tama po. Nering Kausing, good luck. Good evening. Kenya Holorte. Hello po, good evening. God bless po. Dennis Kausing, kapatid. Rico Dalangin Recoleto. Good evening. Dr. Toto Kausing, kaya natin mga buang na sila. House of Representatives, Justice Committee. Maniport, yeah. Yay, I catch your live broadcast. Adis, Toto Kausing, alam mo nga Adis, attorney, disbarred engineer, singer. Okay, Peter Pet Asumen, mga gawa kasi ito ng mga congressman na magnanakaw. Bakit hindi niya yan sa Senado? Ay, wala yan, hindi kita babasahin na Lawrence Lacona. Patawa-tawa ko pa kunwari, pero nasasaktan ka. Gising, wala na. Yan na. Siguro tapos na tayo. No? Sino pa? Nimrod, tapos na, nabasa ko na si Nimrod. Romeo Bondok Jr. Glenn Mac, wala bang audio ko kanina? Sino pa? Si Mr. Moldis Tambi. Okay. Sino pa? Celso Peña. Kung mabaligya lang ang jangsap, utok mo. Legendary. Sabi ni Boying Remulla, ibibigay raw niya ang salin. Titingnan natin kung may ibibigay niya. Galaxy, talagang bendalo. Nonsense ka. Ay, huwag ka na makinig dito kung nonsense ako. Yunin Geraldis, salamat attorney. Mayunan Mahila, good evening, Attorney Toto Kausing. Bravo, bravo. Ano ka ngayon, Bubong Luistro? Okay, baliktad yata ang nagbibigay. Sir Attorney Toto, shout out from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Marisa Mares. Jerry Tulop, marami kong natutunan sa iyo, idol. Salamat po. Daibot, Rebex. GCP, wag mong pansinin mga yan. Sige na. Okay, Galaxy. Gisalartar, good evening. Tapos, salute ki po, Attorney Toto, sabi ni Galaxy. Ingat po kayo. Sa Marisa, ang sarap pakinig sa iyo. Hello, sir. Ron Roda. Ba't walang live coverage ang media sa speech ni Bangag? Ay, malamang AI yun. Romel Bengson, Dr. Toto, di ba sinabi ni BP kung kanino niya binigay ang Confi funds pero tinigil ng Quadcom ang investigasyon? Oy, tinigil ng Quadcom eh. Ayaw nila ito magtanong eh. Fernando Jr., good evening, Dr. Toto, galing mo talaga paliwanag pagtungkol sa batas. Tapos Glenn Mac, bubalik na po audio ni Dr. Toto. Thank you. So Lope Liagogo, mayad nga gabi, kanimo Lope. Call Hart, pabuksan ang mga confidential at makompromise ang intelligence, masusunog lang kung sino ang operatiba na gumawa. Siyempre, masusunog ang operatiba dyan. Yolando Evinya, good evening, attorney. Maliwanag po, paliwanag mo po. Believe ako sa talino mo. Salamat po. So, Julius Saumada, magandang gabi po, Sir Toto. Tapos, Alex Domensil, dapat yung complainant na maglabas ng ebidensya. Tama, dapat complainant, hindi yung sila. Merlin's Forever, tama yung sinabi mo, attorney, hindi ko nakuha birth certificate ng mga kapatid ko sa Iniso. Kasi hindi wala kang paalam sa kapatid mo. Naimbaga Rabi, sabi ni Medsibal. Tommy, mag-likes naman, 320 ang viewers, ang likes, ang likes 95 lang para may laban sa dislike. Tama po. Wang Buko, he is 14, abangan natin ang mga ebidensya sa 14. Joseph Miranya, sa laki ng inutang ni Digong, wala man lang nagawa. Sa Daybot, OTW na ang mga TRO sa SC. So Grace Line, good evening po Dr. Toto. Salamat po sa mga informative at very intellectual vlog. Never miss one. Salamat po. Brian Rodriguez, Sir Toto, good evening. Tanong ko lang kung dumalo ba ang presidente. Ayan, pinag-usapan pa kung totoo yun o hindi o kung AI o hindi. Marisa, salute sa iyo. Tony Toto, Joseph Miranya,
digong protector ng drug lord, hindi po protector. Asan pong ebidensya niyo po? Wala po kayong ebidensya. Kwento lang yun po ni Las Cañas at saka ni Eduardo Asierto. Kuya Jel Caster, make me moderator. O sige, i-moderate ka kita. Ikaw taga Banat. Ano pang, paano ba ito? Paano mag-moderator? Hindi ko nga alam. Si Kuya Jel Caster. Cool heart, ang tamang batas lang ang pinapairal ni Attorney Toto. Arasausa, magandang gabi, Fidel. Jojo Favoris, Jason Japlos, Ana Bel Cruz, watching from Denmark, pero tubong Pangasinan. Wow, mga Santos Yalabi, mga taga Pangasinan. Good evening po, Dr. Toto. Thanks for very informative vlog. Marisa, hello sir, watching Kuya Jel Cluster. Dami trolls ni Bagag, double pay yan. Nancy Punto, kaya gusto kita kasi fear ka ng pag mali at patas sa pagbalanse ng tama at mali. Tapos, watching from Tucson, Arizona, Grace Line. Tapos, Robbie Hipolito, magandang gabi, Boss Toto Kausing, marami talagang natututo sa iyo. More power sa channel ninyo. Marami pa, sana mabubuksan ang isip sa katotohanan. Cool heart. Wala lang legal na argument itong si Renato David. Eli Nishikawa, attorney engineer, naghintay po kami. Any updates po sa kaso ng pagkamatay ni Kaper Silapid? Wala pa pong update. Hindi pa nahuli ni Bangag si Bantag. Si Bantag na lang po ang kulang. At tapos usap na kami ng killer na si Joel Escorial at magsasalita siya kung sino ang talagang lahat. Ganun din, nangako din siya para kay Percy Lapid. Moana, hello watching from Hong Kong. Hi sa mga taga South Cotabato. Wow. Glenn Mac, fax si Cookie Ridon ang unang sinibak ni Duterte. Al Cusain, mapia magabi. Ali Cusain, pagare. Mana, wag kasi maging trolls para di namura. Ron Ruda, alam kasi na maletagang na malala ang sakit ni Bangag, kaya gusto nilang magpa-impeach. Jobs, ikaw na yata ang pinakamagaling mag-live, Toto. Madaming kaming natuto sa iyo. Vic Pila, maayong gabi, Tony Toto, watching from Iligan City. Maayong gabi, kanina diya sa Iligan. O sa akong mga pariente diha sa Conson Street, dapat diha sa St. Michael Church. Medsibal, marami ako natutunan sa iyo, Boss Toto. Salamat po. Ed Newville, Mia Kataid. Uwayake, Mia Kataid sa mga babae ru. Jobs, dapat ka Toto, ikaw ang DOJ or dapat mag-ombudsman ako. Pag-ombudsman ako, lahat ng mga magnanakaw kulong. Ron Ruda, mga troll, sila labas nyo lang, mga pangulong yung adik. Ebony Castiba, matalino at magagaling naman ang mga abogado ni BP. Alam mo, naniniwala po ako, Romel Bingson, na ang mga abogado ni Duterte laging nakikinig sa akin kasi kung ano sinasabi ko, yun ang ginagawa ng kaso. Kagaya sinabi ko, oy, nag-withdraw si Kiko Aquinote. Nako, barred na, 1 year bar na. Yun, ginamit nila na kaso. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sino pang iba? Si Ron Roda, Ili Nishikawa, salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat.